Ako po si Jen. Isa po akong business owner galing sa Pilipinas. Nag-move po kami ng family ko sa Middle East. Now, nandito na ako sa Canada. Nag-open ako ng social media agency. Mga focus ko naman ay tinutulungan ko yung mga female-owned businesses. Nung nag-move ako dito, wala akong connection, wala akong kakilala. Kinailangan ko ulit gawin ko ano yung mga ginawa ko sa Saudi. Sa Saudi ba ganun din? Maraming Filipino businesses or talagang workers lang talaga ang mga Filipino? Napansin ko na talaga na lahat ng mga Pilipino na kilala ko, kung may businessman sila, on the low. Laging unang tanong nila sa akin, nurse ka ba? Or sino yung kasama mo dito? Sinong amo mo? So you started another business which is... Alam mo yung pangalan ng flower business ko ay Maarte. Alam mo, sobrang natakot talaga ako na yung potential mo, like the fear of unknown, na hindi ko malalaman kung ano yung mangyayari kung hindi ko susubukan. Nakikita ko yung sarili ko sa business na ako yung leading in terms of ikebana, lalo na dito sa Toronto. Pero may plans din ako na hindi ko lang siya gusto makita dito sa Toronto. Gusto ko din siya makita worldwide. Hello Internet World, ako nga pala si Kyle from Filipino TV, also known as Coach Kyle from The Breakdown, also known as Kyle ang kabanda ng lahat from the Kulto Kultura podcast. And this is a Totoo Lang podcast. And for today's episode guys, sasabihin ko ulit na special yung guest natin for today. Lahat ng guest ko especially, pero totoo naman kasi very interesting yung guest ko today. She is a business owner. I don't wanna spoil anything about her story. Hayaan ko na siyang introduce further yung sarili niya. For today's episode, kasama ko si Jen. Hello. Hi, Kyle. Kamusta ba? Ito, pagod, pero can't complain. Actually, siguro for context lang sa viewers, baka pwede mo naman explain sa mga viewers natin who you are and then what you do. Hello, ako po si Jen. Isa po akong business owner galing sa Pilipinas, and then nag-move po kami ng family ko sa Middle East, and then nagpunta po ako sa US, and now nandito na ako sa Canada. And then you own a business, tama? Tama. Or few businesses, tama ba? Pangalawa na. Pangalawa. Yeah. Sobrang challenging. Lalo na nung nag-open ako ng unang business sa Saudi. Kasi sa isang Pilipino na galing sa Saudi, iba yung tingin nila sa'yo kapag Pilipino ka doon. Yung hindi sila makapaniwala na Pilipino na may business, diba? Hindi naman sa minamaliit ko yung mga nagtatrabaho sa Saudi, pero syempre, madalas na nakikita mo sa Saudi mga nurse, mga kasambahay, mga iba talaga yung tingin nila sa'yo na ganun ka lang kaliit. So, nung nag-open ako ng business, hindi sila makapaniwala na kaya pala to ng isang Pilipino. Ano pala tong business mo? Baka nag-open ako ng social media agency. Mga focus ko naman ay tinutulungan ko yung mga female-owned businesses. Kasi sa Saudi, siguro recently lang naman sila naging allowed para mag-work, lalo na yung mga babae. So, yun yung mission ko, tulungan sila. Through content, through marketing, through lahat ng social media needs nila. Ginagawa mo pa rin siya dito sa Canada? Nung bago ako pumunta dito, alam ko na talagang magiging challenging. Tinaray ko i-build ulit yung carry yung momentum ba, pero sobrang challenging talaga. Ang pagiging social media agency? Oo, lalo dahil? na. Kasi sa Saudi, nag-try ako na, syempre, kinailangan kong i-build from the ground, di ba? Wala akong connection, kailangan ko talaga establish yung sarili ko na, sino ka ba? Bakit ka namin itatrust? So, talagang pinurove ko yung sarili ko na kaya ko tong gawin. So, nung nag-move ako dito, wala akong connection, wala akong kakilala. Kinailangan ko ulit gawin ko ano yung mga ginawa ko sa Saudi. So, challenging in that sense, pero dito din kasi napansin ko na kapag hindi ka nasa isang grupo or nasa isang clique, hindi ka nila, bago yan, wag natin. Para bang sa Mean Girls, alam mo yung you can't sit with us, parang ganon. This is in terms of sa pagtatayo mo ng social media agency. You mean dahil wala kang connection, hindi ka makakuha ng clients? Is that what you... Oo,
Ganon, talagang binild ko yung personal na Instagram ko. Talagang pinakita ko kung ano yung kaya kong gawin. Pero yung in a sense of na, syempre mga Saudi, natutunan ko sa kanila, tinutulungan nila yung isa't isa. Inuuna nila yung mga tao nila. Which is fair, dapat ganun talaga. Pero mahirap talaga kasi iba yung tingin nila. Mababa yung tingin nila sa mga Pilipino. Pero dito ba tinarget mo Filipino audience? Hindi naman, pero madami na, kasi lumaki din ako sa Pilipinas, diba? In touch pa din ako sa mga kaibigan ko doon, madami pa rin ako mga audience sa Pilipinas, pero I wanted na kasama pa rin yung roots ko, kung ano man yung binibuild ko. Pero alam mo, with I think social media agency, well, marketing din kasi ang background ko before ako nandito. Yun din ako. Nasa marketing team ako as a social media handler. Ang tawag social media manager. And naalala ko, when I did that, lahat ng inaral ko about marketing from way back, hindi na siya applicable sa any marketing strategies today. In a sense na parang lahat kasi ngayon nasa social media na. Pero ang napansin ko naman, with my time here, with Filipino business owners, hindi lahat knowledgeable na ganon. Uso pa rin sa Filipino community natin dito yung by word of mouth, yung marketing na poster ganyan Kaya I feel like yung mga social media agencies, it's good na magkaroon. They just have to discover and kailangan lang nila mag-buy-in at i-accept na doon na talaga papunta yung mundo. Kasi feel ko lang doon na talaga siya and feel ko parang necessity na ngayon yung mga ganun klaseng businesses. Totoo yun. Di ba? Yeah. Napansin ko din, pero hindi naman Filipino audience yung una kong target kasi nung nasa Saudi ako, wala din namang masyadong mga Filipino business owner doon. Mga nasa Dubai sila. Pero, syempre, kinailangan ko din, bago din sa kanila yun kinailangan ko din ipakita yun sinasabi mo na importance ng social media ngayon. So, kinailangan ko ipakita sa kanila na ito na yung bago. Di ba, change din naman ay mahirap i-accept sa kanila na madami pa din silang mga traditional, very traditional sila. Lalo kung older. Sa Saudi ba ganun din? Maraming Filipino businesses or talagang workers lang talaga ang mga Filipino? Sorry, hindi ako masyadong familiar kasi. Okay lang. Napansin ko na talaga na lahat ng mga Pilipino na kilala ko, kung may businessman sila, on the low. Kasi parang mga Pilipino lang din ang mga sumusuporta sa kanila. Kasi, di ba nga, iba yung tingin nila sa'yo. Nung una akong nagtatrabaho doon na laging unang tanong nila sa akin, nurse ka ba? Or sino yung kasama mo dito? Sinong amo mo? Pero hindi nila kapag kinukwento ko yung story ko, hindi sila makapaniwala na may kaya pa palang above ng ganon. Again, hindi ko minamaliit yung mga trabaho nila. Pero like, kung if anything, admire ko yung hustle nila kasi alam ko kung gaano kahirap. Alam ko yun na alam mo din gaano kahirap umalis sa Pilipinas. Kasi like, hindi mo kasama family mo, ganyan. So, yun din. Pero going outside the norm, paano mo naisip yun at the time? Lalo na from a country like that. Alam ko lang, little backstory. Isa sa mga reasons talaga kung bakit ako ginawa yung show na to is, kasi di ba dito sa Canada, basically, hindi man basically, pero parang people or mga Philippines pupunta dito para mag-work. Di ba? To have a better future for their family. And yun din, ganun din dito, parang yung tao, puro work, ganyan. And so, experience ko rin siya growing up, being nandito na ako ng sobrang tagal, compared kunyari sa Philippines. I remember ng mga younger days ko, mga teenage years ko, minsan, late night, hindi man late night or evening, mag-aaya ako ng friends na, kunyari, magkape lang or mag-hangout for a bit. Yung iba sa kanila, kapag working na, parang di na nila kaya lumabas kasi galing pa silang work or may work pa sila bukas, so weekend na lang. And personally, I could never understand that. Pero alam ko rin naman kasi ganun nga yung design ng country. Parang puro work. So now, ngayong I'm older, with the emergence of social media, nakikita ko yung mga ina-admire ko yung mga kunyari content creator ka sa Canada and you're striving and nakikita ko passionate ka sa ginagawa mo. Actually, not just content creation, anything. Kung passionate ka sa music, sa sports, nakikita ko pinupursue mo yung ginagawa mo. Gusto kong isa-isahin na meron nagtitik sa isip ko na parang gusto kong tanungin, ano yung story mo? Bakit mo
paano mo pa nagagawa yan despite being sa country na ganito na puro work yung mga tao? So, yun yung reason kung bakit ko to ginawa, para ma-tell ko yung mga stories na yun. And now, hearing that from someone na galing sa Saudi, na I don't wanna say it's much worse, pero mas ganun talaga siya, di ba? Parang yung mga tao dun talaga nag-work, laging employee sila. And for someone na umalis dun sa norm at nag-build ng something na hindi wala kang boss, di ba? Yung parang yung tinutukoy mong, paano ba sabihin nyo, like, is it way of living? Parang ganun. Di ba, sa Saudi? Oo. Paano mo na-decide sa isip mo? Or paano mo naisip yun? Honestly, nung iniisip ko talaga kung anong gagawin ko, araw-araw ako siguro tinanong ng tatay ko, anong gagawin mo? Ang dami niyang nilagay sa utak ko na, maganto ka, magganyan ka. Pero lahat ng mga option na binibigay niya, parang iniisip ko lang yung kakalabasan nun. Parang buhay na kasama nun. Hindi ko ma-imagine yun yung buhay ko. Lalo na yung pinupush nila na mag-nurse ka. Unang-una, takot ako sa needles, mag-nurse ako. Lumaki din ako sa ospital. Ang dami kong mga naging health problems ba. Lalo na nung bata ako. Kaya nakita ko kung paano yung environment ba. Na hindi ko kayang maging nanon sa environment na yon. Na kita ko din na hindi ako magta-thrive doon sa environment na yon. Tapos yung tatay ko, syempre, electrical engineer siya. His whole life, meron siya naging employer. Tapos, dream namin na one day, lagi niya sinasabi, one day dream ko na magtatayo tayo ng sariling atin. Sabi ko, nasa isip ko, bakit kailangan pa natin mag-intay? Bakit hindi natin gawin ngayon? Kaya naman natin, di ba? So, yun yung parang nasa isip ko na may gusto akong buhay, may gusto akong lifestyle na kinailangan kong gumawa ng ibang paraan para gawin yun. So, kaya ako nag-start ng sariling akin. Pero bakit yung social media agency yung naisip mong gawin? Siguro nung nasa high school pa din ako, yun na yung lagi kong ginagawa. Lagi ako nasa cellphone ko. Lagi ako nasa Instagram, lagi ako nasa TikTok. Kahit siguro nung around COVID, naglalaro lang ako ng mahilig ako sa makeup dati. Yun yung kinagkasimulan ko ng content creation, di ba? Nagagawa ako ng mga transitions, naglalagay ako lang ng makeup, tapos bigla akong nagkaroon ng madaming followers. Tapos sinabi ko sa magulang ko, sabi nila, alam mo, ang dami nagkakaroon ng pera dyan. Sabi ko, teka, bakit hindi na lang yung gawin ko? Tapos sabi nila, teka lang, hindi mo na dapat ganun yung iniisip mo. Dapat meron ka pa din something practical, tapos pwede mong gawin yan on the side. Sabi ko, paano ko mabibigyan ng full potential ko kung gagawin ko lang sa side ko, di ba? Pwede ko namang gawing full-time yun. Basta mag-all-in lang ako. Pero sa isip nila, syempre, mas matanda sila. Very practical. So, social media agency kasi, yun na yung alam ko. Yun yung alam ko kung paano gawin. Talagang inaral ko din siya. Nag-take ako ng mga courses. Pero hindi nila alam. Tinago ko yun sa parents ko. Tapos, lagi na tinatanong, anong ginagawa mo sa kwarto mo? Lagi ka nasa kwarto mo. Lagi ka nasa cellphone mo. Di ko masabi until na talagang nagawa ko na. Until na, eto, may plano ako, ABC. Kapag hindi gumana yung A, may backup ako, may plan B ako. Kapag hindi gumana si plan A at plan C, may plan C din ako. Until na gumana, then tsaka ako sinabi sa parents ko. Tapos, sabi ko na lang sa kanila, may ipon ako. Ang gusto ko na lang sa inyo, suporta nyo. So, ano mo siya? Ito talaga yung ginawa mo nung nasa Saudi ka? Or may ginagawa ka pang iba? Yun lang talaga. Yeah? Siguro, nag-aral ako sa US, tapos bumalik ako ng Saudi. Kasi nga, talagang iniisip ko anong gusto kong gawin ko sa buhay. Tapos yun nga, lumalaki din ang economy ng Saudi. Madami din silang dinadala ng mga tourist pa. So talagang nandun ang pera nun. Nandun pa rin ang pera ngayon. Pero
with everything happening, syempre, iba na yung story ngayon. Pero, nung nakita ko yung chance, talagang tinake ko na lang. Galing nun. Pero 10 years, tama? 10 years ka na dun. And parang doon ka na rin almost lumaki, di ba? Yung transition going from Saudi, ngayon, nandito ka sa Canada. Paano nangyari yun? Kasi yung tita ko, galing siya ng Singapore. Tapos, kapag nakatira kami sa Saudi, wala din kaming magiging papel in the future. So, hanggang may employer yung tatay ko, dun lang talaga kami. Pero, gusto ko din ng more. So, sabi ng tita ko, bakit ayaw mo pumunta dito? Like, bring mo yung business mo dito. Siyempre, siguro madami namang may kailangan nandito. Especially, pumunta ka sa city. So, kaya Toronto yung pinili ko. And so, paano ka nakapunta? Like, kinuha ka? Or Kinuha ako ng tita ko. Tapos, pero dito ako pumunta. Tapos yun nga, tinaray kong humanap ng mga clients, humanap ng like work. May nakuha naman akong work. May work ako. Never ako nagka 9 to 5. Parang ito yung first time ko nagkaroon ng 9 to 5. Talagang, yun yung una ko sinabi sa sarili ko na parang hindi ko talaga kaya yung ganon. Na gusto ko ako yung may sariling ako na syempre freedom mo, oras mo, na hindi mo rin nakikita na importante pala talaga yon. So, ganun ako nag-start dito. Ano yung first job mo sa Canada? Naging director ako ng interior design company dito. And hindi mo nagustuhan? Nagustuhan ko naman siya. Mabait yung nakasama ko. Lahat din ng team ko babae. Yun yung nagustuhan ko kasi di ba nga, woman talaga yung gusto kong mga katrabaho, tapos hindi yung mission ko, tulungan yung mga women businesses ba. So, kaso, yung lagi lang ako nakaupo sa isang desk na feeling ko na mas madami pa akong kayang gawin outside dito. Na, syempre, yung freedom ko din na matutulungan yung sarili kong business. Hindi naman sa hindi ko siya nagustuhan. Talagang felt trap lang talaga ako. Yeah. You feel like mas marami ka pa talagang pwedeng gawin. Or mas may purpose ka pa than just sitting. Kahit maganda yung job. Oo, maganda yung job, maganda yung offer. Maayos talaga. Like, I sound ungrateful kapag sinasabi ko yun. Pero, hindi. Sobrang grateful ko talaga na unang-una, yun yung first 9 to 5 ko. Tapos, maganda yung offer, maganda yung trabaho. Pero, nawalan ako ng time para sa sarili ko. Sarili ko din mga project, yung mga passionate ko talaga na gustong gawin, nawala talaga. Na parang, nawalan ako ng time eh. Kasi, inubos ko yung time ko para tulungan yung iba. Wala namang masama doon, pero, syempre, gusto ko din nga mag-build ng sariling akin. So, ever since talaga, gusto mo laging magtayo ng sarili mong, you never saw yourself as an employee or may boss. Diba? I want to understand, saan ang galing yung ganong mindset at a very young age? Alam mo, sa tito ko, yung kapatid ng tatay ko, little backstory din ha. Maliit pa lang yung tito ko, yung grandparents ko nag-migrate sila sa US. So, lagi silang may mga kwento sa akin na syempre mahirap yung buhay, yung mga kailangan, ano-ano yung ibang trabaho na kinuha nila para lang makasurvive. Yung tito ko naman, naiwan siya nung grandparents ko nung nag-move back sila sa Pilipinas. Siguro, nakita ko din kung paano siya mag-hustle ba. Naging practical siya, kumuha siya ng 9 to 5, pinili niya yung portfolio niya, designer siya eh. So, pero nakita ko na pwede pala maging practical at pwede ka ring may gawing sariling sayo. So, naging designer siya para sa Nike. Tapos, meron siyang ginagawang para sa mga sarili niyang project. So, sabi ko, kaya pala yon. Pero, syempre, ang gusto niya pa din magkaroon ng sariling kanya. So,
yun yung talagang parang naging motivation ko na gusto ko maging sariling boss ko. Pero alam mo, more than just knowing yung gusto mo. Like for example, even ako, alam ko, I wanted to start my own business. I wanted to, alam ko lahat yan eh. And gusto ko na magtayo ng business sa Philippines. I want to do it here. Pero, parang everything is a risk eh. And a lot of people, natatakot lang sila i-take yung risk na yun. Minsan alam nila na yun yung mas magandang gawin para sa kanila. Marami rin akong kilala na hindi nila nakikita yung sarili nila as an employee. Diba? And marami nga nagsasabi, hindi ka yayaman. Very Filipino saying, na hindi ka yayaman ng may 9 to 5. So you have your own business. Pero stuck sila sa 9 to 5 because natatakot sila dun sa risk eh. So I feel yung ganon, yung pagiging, yung guts na i-take yung risk, yung ganon, yung saan mo nakuha yung ganon. Alam mo, sobrang natakot talaga ako na, ano ba yung kasabihan na sinasabi nila na yung potential mo. Mas natatakot talaga ako na hindi ko, like the fear of unknown, di ba? Na hindi ko malalaman kung ano yung mangyayari kung hindi ko susubukan. Di ba? So, yun talaga yung enough na sa akin yun na take ko yung risk. Kasi kapag hindi ako nag-take ng risk, anong mangyayari? Right. Stuck lang talaga ako dito sa fear of unknown na ano kaya kung ginawa ko yun? Ano kaya mangyayari kung hindi ko in-start? O ano kaya kung hindi ako mag-gamble, di ba? So, yun talaga yung para bang patakot sa akin. Tinakot ko yung sarili ko na gawin mo na lang. So, the rest, kaya namang i-figure out yan later, di ba? Basta harapin mo kung ano yung nasa harap, then the rest comes later. Which is good because hindi talaga lahat kayang gawin yun. Walang ganong klaseng mindset. Leading up dun sa second business na tinayo mo. And na-mention mo kanina, yung social media agency mo, parang hindi siya nag-transition dito sa Canada. So you started another business, which is? Alam mo yung pangalan ng flower business ko ay Maarte. Yeah, ito ko yung Maarte Flowers. Siya nga yung nag-come up nung pangalan na yon. Sinong siya? Oh, yung boyfriend ko. Yung boyfriend ko. Siya yung isip sa pangalan na yun. Nandito siya. No. Nandito siya. Yun. Bakit flower business pala? Coming from a social media agency, bakit floral business? Alam mo, nakakapagod din sa social media, di ba? Very. Lagi kang nasa cellphone mo, lagi mong kailangan, ano yung next na trend? Ano And yung... it's toxic. Oo, that's very toxic. Lagi ako nasa harapan ng screen ko. Pero siguro nung mga 5 years ago na, may pinagdaanan talaga ako na pinisita ko yung uncle at tita ko sa Portland, kung sila nakatira. May maganda silang garden. May garden sila. Tapos, may inintroduce sa akin yung tita ko na art ng flower arrangement called ikebana. So, yun naman ay Japanese floral arrangement, pero inaral ko talaga siya. Nagpa-practice ako every now and then, pero hindi ko siya pinost. Pero yun nga, nag-promise ako sa sarili ko na last year, di ba, ang dami kong mga clients na tinutulungan, nagka 9 to 5 ako, ang dami ko pa ding mga ginagawa on the side na maybe bigyan ko din ng time yung sarili ko, lalo na yung personal brand ko ba, na syempre, lagi ko sinasabi sa mga clients ko yung importance ng social media mo, tapos ako wala akong presence. Right. So parang hypocrite, di ba? Yun. So, nag-promise ako sa sarili ko na siguro once a week, magpo-post ako sa Instagram. Tapos, build ulit yung momentum. Magkaroon lang ng something. So, pinost ko yun. Kasi, yun nga, nahirapan talaga ako mag-transition na para bang nawala ako sa sarili ko. Pinost ko yun. Tapos, ang daming mga naging curious, hindi nila alam na ginagawa ko pala yun. Lumaki din ako na surrounded ako ng bulaklak. Kasi yung lola ko, mahilig siya maghalaman. Tanda ko nga as bata pa din kami, siya yung
inuutusan niya kami, kayo mag-delay, kayo magtanim, tulungan niyo ako. So, ang dami ko din knowledge ba tungkol sa halaman at bulaklak. So, parang ang dami na curious na, oh, alam mo pala yan? Madami ka palang alam? Na-curious din ako. So, wait, teka lang, ang dami ko pala alam. Hindi ko din napansin na yung saya ba na biniring sa akin noon. Tapos yun nga, one day, yung isa kong kaibigan, artist siya. Nag-reply siya sa akin. Sabi niya, oy, gusto mo bang i-bring yung iba mong arrangement? May gallery ako. Yung isang chance na yon nag-spark sa akin na, teka lang, may bumibili pala sa akin ko yung ginagawa ko. Tapos yun na yung nag-push sa akin. Again, grateful din ako na surrounded ako ng unang-una. Wala akong pamilya dito. So, yung boyfriend ko lang at yung family niya yung pamilya ko dito. So, sobrang grateful din ako na surrounded ako nila. Tapos, talagang pinush at pinurse nila na, Jen, sige, gawin mo yun. Yung nakita nila may potential ako. So, yun yung importante din na minsan, hindi ka na naniniwala sa sarili mo na kailangan mo lang na may magsabi sa'yo na kaya mo yan, na may talent ka, may potential ka. Explore mo yan. So, doon nagsimula yung flower business ko. So by flower business, ang ginagawa mo doon is gumagawa ka ng mga workshops, right? Nagtuturo ka kung paano gumawa ng ikebana. Is that right? No, Yeah, yun lang. Pwede ba natin ikwento sa mga viewers natin kung ano ba yung ikebana? Oo. Ang ikebana kasi ay tradisyon yan nagsimula yan sa China, tapos dinala nila sa Japan. So, it goes back to 600 years of tradition. Alam ko na ngayon sa Instagram, makikita mo lang yung mga tinutusok lang ba nila. Minsan nga sinasabi ng tatay ko, tinutusok mo lang yung mga flowers dyan tapos yun lang yung ginagawa mo. Sabi ko, no, hindi. Mas madami pang kailangan mong matutunan o aralin para i-practice yan. So, yun nga, ikebana ay Japanese flower art of arrangement. Tapos talagang nag-enroll ako sa Sugatsu Ikebana. Tapos, nag-join din ako ng mga club, nag-join din ako ng mga club, tapos ng school. Tapos, inaral ko talaga siya. Pero, as a practice, kasi big believer din ako ng kailangan ko talaga mag-take ng time every now and then para sa sarili ko. So, yun yung ginawa ko na yung iba, syempre, tumatakbo, nag-yoga, mga iba-iba, di ba? Yun yung akin, yung flowers. Talaga mahilig ako sa bulaklak Lagi akong may flower arrangement sa bahay na ginagawa ko as a hobby, for fun? As a hobby, tapos as a moment of mindfulness pa. Yun yung goal ko kung bakit ko talaga siya ginawa. Which is very uncommon na passion, di ba? I wouldn't say, actually yung business mo hindi siya yung common businesses na may isip mo. Not just for a Filipino, but for kahit sino Hindi siya, di ba? Meron bang ibang businesses na similar sa ganyan? Or meron bang ibang ikebana, parang floral artist dito? Actually, yun nga, kaya naisipan ko na mag-start ng floral business na background talaga ikebana. Kasi, nung gusto kong i-explore ulit na pag-aralan siya, wala akong mahanap dito na unang-una, di ba nga, very traditional siya. Ang alam ko naman ng Toronto, di ba, super diverse. Yes. Pero, wala akong nahanap. Tapos meron ako talagang particular na style. Kasi sa flower business ko, syempre gumagawa ako ng mga flower arrangement, tuturo ako ng mga workshop, gumagawa din ako ng mga installations. Yun din yung isa kong ginagawa na expertise pa. Wala akong mahanap Meron din akong particular na style na para bang very unique. So, yun yung kung bakit ko talaga in-explore at magsimula ng business. Kasi alam ko na madaming gustong may matuto, gustong aralin yung ikebana. So, sabi ko, meron naman akong credentials. Pwede ko namang silang turuan.
hindi man ako yung best teacher, pero tatry ko yung best ko. Kamusta yung, well, that being said, na parang hindi nga siya super common. And kamusta yung reception ng tao sa mga workshops na, Honestly, sa workshop talaga, I meet a lot of extraordinary people ba? In a sense, extraordinary, yeah. oo. Oo, yun talaga yung word na mayu-use ko to describe sila. Yung lahat sila willing na matuto, open sila. Yung nakikita ko yung old self ko ba na gusto nilang matuto, may gusto lang silang i-explore na yung kung ano yung once na nag-bring sa akin ng nagpapasaya, yung din nagpapasaya sa kanilang sa ngayon. So, it brings me din a lot of joy na nakikita ko na natututo sila kung ano man yung and nasi-share ko din kung ano yung mga natutunan ko. So, yun. So ito ang main na ginagawa mo ngayon Oo, dito. mga workshop kasi di ko naman na-imagine talaga na magturo ako, di ba? Actually, ang dami lang talaga nagtanong sa akin na, nag-host ka ba ng workshop? Nagtuturo ka ba? Tapos yun, siguro ang first time ko na mag-host ng workshop para sa corporate workshop pa. Ang nag-connect din sa akin, Pilipino. So, isang Pilipino na nag-work siya sa Aiden. Sabi niya, gusto mo mag-host ng workshop para sa AAPI month namin. So, siguro, one year ago na yun. Sabi ko, unang-una, sobrang honored ako. Sabi ko, ako, like, ang dami-dami niyong pwedeng tanungin na ibang Asian or Filipino, pero sabi niya, gusto ko yung style mo, gusto ko yung particular na eye mo. So, sabi ko, sige. And then, syempre, nung una ko nag-host ako ng workshop, sobrang kabado ako. Siya lang naman yung kakilala ko doon. Pero, iba talaga yung joy na binibigay ng workshop sa akin. Ang dami kong mga nakikilalang mga bagong tao, bagong connection. Tapos, nakikita ko din kung paano nila tinatranslate yung ikebana sa sarili nila. Paano mo siya na-start? Like, nung unang nilaunch mo yung business mo, without connections, di ba? Or parang almost wala. Paano siya nagsimula? Paano mo siya may market? Paano siya nakita ng tao? Kasi bago ko siya nilaunch as official business, yun nga, di ba, yung importance ng social media. So, parang dun nagbe-bring yung knowledge ko para nagka-tie back ulit, di ba? Na sobrang importante talaga ng social media in a sense of na paano ko nila mahahanap, paano nila makikita yung work mo kung hindi ka nagpo-post. So, bago pa ako nag-launch, talagang nag-post ako ng mga arrangements ko, nag-post ako ng mga ginagawa ko, and then, parang portfolio ko na yung social media, di ba? Nag-post din ako sa TikTok. Tapos, bago ako nag-post ulit sa TikTok kasi last time na ginawa ko yun, yung parang bumalik ako sa momentum, na-disappoint ako kasi yung audience ko Saudi. Tapos, nung nag-post ulit ako dito, syempre, completely different, di ba? So, na-disappoint ako nung mula ako ng 10K, siguro minimum 10K likes, tapos to 3, siguro 30. So, na-disappoint ako. Sabi ko, maybe hindi na para sa akin to. Like, maybe I had my time. Yun na yun. Pero nung nag-post ulit ako tungkol sa mga flowers ko, sa mga workshop ko, iba talaga, madaming gustong matuto. Madaming gustong malaman nila. So, parang doon ako nagsimula ng business ko. And then, talagang nag-ipon ako sa 9 to 5 ko, nag-ipon ako ng pangpundar ko ng business. Nagkailangan ko na unang-una, panganay ako. So, kinailangan ko na ako yung magpundar. Na, yung parents ko naman, nag-o-offer sila. Pero syempre may 3 kong batang kapatid na iniisip ko din sila muna. So, kinailangan ko na, okay, ano yung strategy ko? Mag-ipon ako, i-start ko muna yung Instagram ko, kahit hindi perfect. Basta may something lang ako. Tapos, again, yung later on, ma-figure out ko na yun, di ba? Which, by the way,
yung Instagram mo is very aesthetic. Alam mo, nung first kitang na-encounter, nung nag-start tayo mag-usap, chinek ko yung Instagram mo, di ba? And then you said you wanted to, mag-guest sa show, basically. Na ano ako na tawag dito, I think, kinompliment ko pa yung page mo, na ang tawag dito, parang feel ko, hindi mo deserve, hindi ka bagay dun sa platform ko. Parang, talaga ba? Nagdalawang isip ako parang, shoot, baka, hindi reach. And then, ganda kasi ng page mo, very, very aesthetic. Thank you. So, yun din yung una, sorry to cut you off, pero yun din yung, pinapride ko yung sarili ko kasi, madaming pwedeng maging social media manager, madaming pwedeng maging nasa marketing, pero, may specific style ako Mm-hmm. I'm sure na may specific style ka din, di ba? Siyempre, may audience ka, ang dami-daming business, ang dami-daming mga tao na iba-iba yung style. So, hindi one fit for all, di ba? Mm-hmm. So, yun din yung pinapride ko na, yun talaga yung parang sinespecialize ko pa na may eye talaga ako for aesthetic. Mm-hmm. So, sino yun. gumagawa ng contents mo, if you don't mind me asking? Is it just you? Minsan, tinutulungan ako nung boyfriend ko. Siya yung nagfi-film sa akin. Pero, inaaral ko din na ako yung mag-film, ako yung mag-edit. Yung color grading. Siya yung color grading. Ganda hindi ko pa kaya yun. Pero yung mga picture, ako din yun. Yung mga maliliit na bagay. Pero pag mga long-form video, yun na yung out of reach ko. Mm-hmm. So, galing. Ganda ng... So, when you started yung floral business, as a floral artist, was it always like smooth sailing or may mga challenges? Do you remember any? ang siguro pinakauna kong challenge talagang mag-start. Kasi ang dami ng floral artist dito, ang dami ng mga designer dito. Nag-offer pa nga ako na magtatrabaho sa inyo for free. Basta lang matutunan ako, magkaroon ako ng connection. Talagang wala. Again, yung nga yung natutunan ko na parang pag hindi ka part ng industry or pag hindi ka nila kakilala or pag hindi ka nila, if they've never heard of you ba? Wala. So yun talaga. Kaya din yun yung mission ko nung in-start ko yung maarte na para bang community through flowers na ang dami ko din mga nakikilala sa mga workshop ko. Like, last na workshop ko nga, may nakilala din ako na baker naman siya. Nag-offer siya sa akin na mag-bake ako, mag-prepare ako ng food for free. Sabi ko, are you sure? Pero binigyan ko din siya ng chance kasi wala na nagbigay sa akin ng chance So, pero, nag-work out na ang daming mga nakakilala sa kanya na para man nag-open ng door. Kasi yun lang talaga yung kinailangan ko. Someone na magbukas nung door para sa akin. Hindi mo na kailangan pa akong lakarin, di ba? Yeah. O hawakan yung kamay ko. So, you basically just want your foot on the door, basically. Oo, pero wala talaga. So, kaya lahat ng alam ko, inaral ko talaga siya. Lahat ng mga... Kaya yun din yung sinashare ko ngayon sa platform ko na yung para bang building my business. Kasi ang dami-daming behind the scenes, ang dami-daming kinailangan kong gawin bago ko talaga siya ma-start. So, well, obviously it's a challenge given that. Given your story and, pwede ka bang mag-share ng... For anyone who's watching na parang they feel like they need to do something else pero natatakot sila. Yung gusto nila mag-start ng business pero natatakot sila sa risk. What's your piece of, not advice or message, maybe advice na din for them? Sa totoo lang talaga, wala akong advice na may bibigay na mag-change ng mind nila. Kasi at the end of the day, nasa sayo pa din yung desisyon, di ba? So, tanungin niyo yung sarili niyo na ano yung gusto niyo sa buhay? Anong klaseng buhay yung gusto niyo? Ano yung talagang goal niyo sa buhay? Kasi yun talaga nagpaisip sa akin na I want more. I want more in life. Are you happy with your current life? Kontento ka na ba sa lahat ngayon? If the answer is yes, then good for you. I'm glad. Pag hindi, then maybe start thinking, maybe is it the time to take the risk? Is it the time to change something?
is it the time to maybe choose yourself? Galing nun Ganda nung pagkakasabi mo. Pero eto ay mga ganitong kasing time sa show, I tend to ask a lot of cliche questions. So, pagpasensyahan mo na. Sige. Well, no, the thing about cliche questions kasi for me is that pwede siyang cliche, pwede siyang very generic, pero iba-iba yung answer at story ng mga tao So for me, okay lang. Although, nakikringe ako when I ask it, pero sometimes I don't wanna ask the question, I just wanna hear the answer. So, kasi nakikringe talaga ako So, with your business, how do you see yourself in the future? I don't think that's cliche. I think, hindi ba? Hindi siya cliche. Honestly, nakikita ko yung sarili ko sa business na ako yung para bang leading in terms of sa Ikebana. Lalo na dito sa Toronto. Pero may plans din ako na hindi ko lang siya gusto makita dito sa Toronto. Gusto ko din siya makita like worldwide pa. Na sa time ngayon, lalo na nakikita ko sa generation ko pa, na parang walang tayong mga hobby. Right. Na gusto ko bigyan ng chance para explore or bigyan sila ng option na explore din yung hobby, lalo na yung Ikebana. Na I think na Ikebana is a really beautiful practice, diba? Na ang dami ko ng mga nakikilala ng mga Pilipino na, alam mo ba, siguro ng mga 10, 20 years ago, ginawa ko din yon. Ginawa ko yun para sa bachelorette ko, ginawa ko yun sa parang ganyan. Sabi ko, tapos sinasabi nila lagi sa akin, how much it brought them joy. Tapos, natatandaan nila, parang binibring back sila sa memory nila, na there was a time. Pero ayoko lang na maging memory lang yon. Gusto ko din na maging practice yon, di ba? So, dun ko siya nakikita. Tapos, syempre, ang mga arrangement ko din kasi very Philippines-inspired. I'm very drawn sa mga tropical arrangement kasi lalo na yung winter, di ba? Depressing talaga. So, drawn ako sa colors. So, I think sometimes na hindi natin nare-realize na yung konting kulay sa buhay natin, nag-a-add siya ng joy without us noticing. Meron ka pa bang dreams at goals? Siyempre, ang dami ko talagang goals sa buhay. Isang goal ko din ay gusto kong maging family business talaga. Matagal ko ng pangarap yan alongside with my parents. Kasi yung nakita ko talaga kung paano nag-struggle yung dad ko in terms of relying on employer na syempre our whole family nag-depend din doon. Syempre siya yung man of the family na yun yung dream namin na mag-build ng sariling amin na I can retire them early if even na tapos yung mga kapatid ko if they choose to they want to, they have the option, it's there na hindi nila kailangan pa magpakahirap. So parang ginagawa ko na lahat yung mga kailangan gawin ngayon and build the foundation ba. Ito cliche ito, baka mag-cringe ka din. How would you summarize your life story? Sorry, nag-cringe ka na Ako din Hindi, napaisip lang ako. Challenging. Challenging. Simula nung bata kami, parang it's always been challenges after challenges na mahirap pero kinakaya. Yeah. Sorry, kasi ako Parang parang it sounds so emotional but it's not really. Maybe it's your voice. Baka kasi may sakit. Kala ko iiyak ka na minsan. No.
No, anyways, is there anything that you want to share about you, your business, that I might have missed? You know, that you feel like your audience or kung sino man makapanood should know? If you need a flower arrangement, follow me on Instagram. Yun lang. Wala ka na share sa kanila. Honestly, I know it sounds cliche too, pero follow your dreams. Explore it. You never know what can happen, di ba? Na maybe para sa akin, isang video lang talaga yung nag-change eh. Maybe para sa'yo, isang video na napapanood mo, isang video lang din na kailangan mong i-post, isang message lang na i-send mo, yun din yung magbabago ng buhay mo. Pero tama ba, with your floral business, naghahanap ka ng studio space? Oo. Naghahanap kami ng studio space ngayon kasi I'm working from my kitchen right now. Sa the past. So when you do workshops, nagre-rent ka ng spots? Nagko-collaborate ako with cafes, with spaces. Tapos, syempre, ang rent fee din naman, di ba? Yeah. Mahal. So, I think na investing in a space, importante din yon. Kasi, dami-dami kong ginagastos in terms of that na pwedeng ilaan sa sarili kong space. Right. At gusto ko din, syempre din yung isa kong dream na, again, tinanong mo ko kung saan ko nakikita yung maarte. Dream ko din na magkaroon ng storefront. Dream ko din na maging different businesses, di ba? Na maybe isa dito, maybe isa sa Pilipinas, maybe isa din sa US. You never know kung saan man ako madala ng dreams ko, di ba? Bakit pala maarte? Sorry, ngayon ko lang naalala bigyan. Kasi, simula nung bata ako, talagang yun yung nickname ko eh. Maarte ka na talaga. Te Arts. Te Arts. Yung nanay ko kasi, taga Batangas. Okay. Si tatay ko naman talaga, taga Laguna. So, yung mga tito ko ako lang yung sa mga pinsan ko sa Batangas na taga Laguna. Yung tatay ko kasi, galing sila ng parang, sophisticated na family. Okay. Tapos, syempre sa mga pinsan ko, parang tingin nila sa akin, yung parang bang... Rich kid. Oo. Pero hindi kami ganun. At talaga lang na ang tingin nila sa amin, rich kid, Pero yun talaga, syempre yung mga suot ko, laging mga kapatid ko, lagi kami naka-matching dress ba? Lagi akong may lipstick. Lagi akong nakaayos yung buhok ko. Syempre, yung parang lagi kaming presentable pero sa tingin ng iba. Maarte ka. Ang arte mo. Sobrang arte mo talaga. Na kailangan pa talaga naka-heels ka. Saan man ako magpunta, lagi ako naka-heels. Lagi akong naka-dress up. Lagi akong... Ngayon, alam ko hindi ko wala akong kuko ngayon. Pero lagi akong merong... yung parang mga ganon. Yung mga little details ba na para sa iba, ang arte mo talaga. So, yung nalaman ng boyfriend ko na yun yung para bang nickname ko tawag sa akin. May double meaning kasi yung maarte eh. Di ba? Pag maarte, in English, my art. So, yun yung... Talaga ba? Okay. Okay, Maarte. gets. Yun yung parang double meaning niya na through flowers, yun yung art ko. Pero syempre, yung mga flower arrangement ko din naman, hindi sila typical. Talagang maarte. Talagang bongga ba? Yung mga word na kung gagamitin. Talagang iba. Extravagant. Talagang mga whimsy. Ganon. So, kaya yun, maarte ang tawag sa... Pero ang galing din, no? Yung tinatawag nila sa'yo from bata na parang hindi naman compliment. Oo, hindi nagamit mo siya into something. Hindi compliment. Kaya din yung may backstory. Diba, na-notice ko din kasi sa lahat ng mga business ba, may backstory, diba? Sa pangalan man, kung paano mo tinayo yung business mo, ano yung story mo. So, para sa akin, yun yung story ko na sa Pilipinas kasi hindi compliment yun eh. Talagang parang insulto. Pero, bakit ko iti-take yung insulto as to heart? Right. Bakit hindi ko gamitin as a weapon ba, diba? Na,
tignan mo ako, maarte man akong tawag niyo sa akin ngayon, maarte ang tawag sa business ko ngayon. Naging ano mo siya, naging business yung tinatawag sa'yo na hindi compliment. Which is also, even yung backstory ng business mo is not something unique. Wala rin siyang kinalaman dun sa flowers. Wala It's mas talaga. personal yung pangalan niya, which is good. Well, anyways, thank you for being here. Salamat sa oras na binigay mo. Alam ko siguro malayo pa yung pinanggalingan nyo. Just before we end, maybe you can, kung meron ka mga special things or gusto mong i-promote yung sarili mo. First of all, thank you, Kyle, for having me. Una-una, kaya kita tinanong if you'll have me dito sa platform kasi syempre, maarte yung tawag sa business ko, di ba? I think na gusto ko din ma-reach ng maarte mas madaming Filipino audience. At unang-una ko din na ginusto dito nung pumunta ako sa Canada ay magka-connect din sa Filipino audience. Kasi yun nila ko talaga nung nagpunta ako ng US at nung tumira kami sa Saudi. Wala ako masyadong Filipino community. Parang nag-yearn ako nun na yun ang gusto ko. So, nung nalaman ko na big talaga yung community ng Pilipino dito, yun yung gusto kong i-target. Kasi syempre, gusto ko din tulungan yung ibang mga Filipino businesses man o ibang mga Filipino dito. Galing mo maghanap, nahanap mo ako. Kilala ko silang lahat. I can help you. Pero yeah, if you can Salamat. promote your socials and gusto ka nila makikita. Makikita niyo ako sa Instagram. You can follow me at Jen Managa, JenManaga. And Maarte is my flower account, MA__RTE. Ayun. Again, thank you, Jen, for being here. Thank you And again for having me. very na ano ko like I said, when we started, hindi ako masyadong familiar sa floral business or yung mga floral artist. And it was a good story to share and very uncommon. And yun, thank you again for being Thank you here. for having And again, this is Kyle from Filipino TV and kasama ko si Jen. And this has been sa Totoo Lang Podcast. Kita-kits tayo next week.